Sa wakas, nakita ko na ang babaeng pwedeng magbigay sa akin ng anak. O ano, handa ka na ba? Muling tanong ni Cedric sa dalaga. Teka, ang laki naman nata niyan. Hindi ko siguro kakayanin. Nauutal na sagot ng babae habang nakatingin pa rin sa alaga ni Cedric. Kinakabahan ng dalaga noong mga sandaling yon. Ramdam niya ang panginginig ng kanyang tuhod. Napansin ni Cedric na parang kinakabahan ng dalaga, kaya naman ay humakbang ito palapit. Bossing, ano kasi? Kasing laki ng talong. Sabi ng iba, kung kayo talaga ang para sa isa't isa, kahit langit lupa man ang inyong pagitan, hahanap at hahanap pa rin ang paraan si Tadhana upang pagtagpuin ang mga landas ninyong dalawa. Mag-isang tinanaw ni Cedric ang mga batang masayang naglalaro sa park. Sa sobrang titig niya, sa mga bata ay hindi niya namalayang abot tenga na pala ang kanyang ngiti. Ang cute nilang panoorin. Sana magkaroon din ako ng maraming anak. Bulong niya habang pinagmamasdan niya ang mga batang paro at parito ang takbo. 30-year-old na nga, si Cedric. Subalit hindi niya pa rin nahahanap ang babaeng kapares ng kanyang puso. Sa bagay, wala naman siyang balak na mag-asawa. Ang tanging nais niya lang naman ay magkaroon ng maraming anak. Siya kasi yung tipo ng taong hindi mabilis ma-in love. Bihira lamang magmahal ang kanyang puso. Noong 8 years old pa lamang siya, ay mayroon siyang crush, ang kanyang childhood best friend na babae. Ngunit sa hindi sinasadyang panahon ay pinaglayo sila ng tadhana. Wala na siyang balita kung nasaan na ang kanyang childhood best friend. Tumuntong si Cedric sa edad na 30 nang hindi niya man lang naranasang magkaroon ng girlfriend. Wala naman kasi sa kanyang bokabularyo ang manligaw o maikasal sa isang babae. Hay nako, kailan kaya ako magkakaroon ng anak? Gusto ko nang maglaro ng tagu-taguan kasama ang aking mga anak. Muling bulong ni Cedric sa kanyang sarili. Hindi maitatanggi ng kanyang mga mata ang inggit sa tuwing nakakakita siya ng mga magulang na masayang nakikipaglaro sa kani-kanilang mga anak. Ngunit paano nga ba magkaroon ng anak si Cedric kung gayong wala naman siyang balak mag-asawa? Ang boring naman dito sa park. Ang mabuti pa uuwi na lamang ako. Wika ni Cedric at saka humakbang siya patungo sa kinaroroonan ng kanyang magarang kotse. Siya ang isang CEO at anak ng bilyonaryo. Nabibili niya ang lahat ng gusto niya. Ngunit mayroong isang bagay na hindi niya kayang bilhin. At yun ay ang kaligayahan. Para kay Cedric, boring ang buhay niya. Wala rin siyang masyadong kaibigan dahil mapili siya pagdating sa kaibigan. Mas nanaisin niya pa ang mag-isa kaysa sa makisama sa mga plastik na kaibigan. Nang makarating siya sa tapat ng kanyang kotse, ay binuksan na nga niya ito at saka pumasok. Mabilis ni itong pinaharurot pa uwi sa kanilang mansyon. Nang makarating nga siya, ay naratnan nga niya sa sala si Maureen, ang kanyang magandang ate. Umiinom ito ng lemon juice habang nanonood ng TV. O ano ate, kamusta? Kaagad na tanong ni Cedric kay Maureen nang makausap siya sa sofa. Hinarap niya ang kanyang ate na abala sa panunood ng TV. O nandito na pala Cedric eh. Oo nga pala, wala pa akong nahanap na babae. Mapili kasi ako, baka hindi mo magustuhan eh. Sagot ni Maureen. Nako, ang tagal naman yan ate Maureen. Kailan pa ba ako magkakaanak nito? Kapag matanda na ako? Kung maaari, pakabilisan mo naman ang paghahanap. Sabi ni Cedric sa kanyang ate. Si Maureen kasi ang napag-atasan nga niyang maghanap ng babaeng makapagbibigay ng anak sa kanya. Wala sa plano niya ang pakasalan ng babae. Ang tanging nais lamang niya, gagawa sila ng maraming anak kahit na walang pagmamahalang namamagitan sa kanila. Ewan pa niya kung bakit ganun ang naging perspective niya. 1,000,000 halaga rin ang ibabayad ni Cedric sa sino mang mahahanap ni Maureen bilang baby maker. Hay naku Cedric, bakit hindi ka nalang manligaw at magmahal ng babae tapos pakasalan mo? Hindi ba't mas maganda kapag mahal mo ang babaeng makakatabi mo sa kama? Wika naman ni Maureen. Humugot muna si Cedric ng malalim na hininga at saka seryoso niyang pinukulan ng tingin si Maureen. Ate, alam mo naman na hindi ako marunong magmahal, diba? Wala nga sa bokabularyo ko ang manligaw. Ang tanging gusto ko lamang ay ang magkaroon ako ng maraming anak. Sapat na sa akin yun para naman maging masaya ako. Sagot ni Cedric kay Maureen. Wala sa oras na nabatawa sa kanya ang ate niya. Alam mo bunso,
Natatawa talaga ako sa'yo. Tipong gusto mong magkaroon ng maraming anak, pero ayaw mo namang mag-asawa. Hay nako, ewan ko na lamang sa'yo. Sabi ni Maureen at saka bumuntong hininga. Inirapan naman siya ni Cedric. Bahala kayo ate. Basta ako, ayaw kong mag-asawa. Kaya kung pwede lang, pakibilisan mo na ang paghahanap ng baby maker. Patandaan na ako ng patanda eh. Wika ni Cedric at saka napakamot pa nga siya ng kanyang ulo. Muli na namang tumawa si Maureen. Ang klase ng tawa na para bang nangaasar. Ano ba ang tipo ng babaeng gusto mo? Maganda ba dapat? Sabihin mo na at nang malaman ko kung pasok ba sa standards mo. Tanong ni Maureen sa kanyang kapatid. Wala akong pakialam kahit anong mukha pa yan ate. Basta may butas at hindi baog. At okay na yan sa akin. Sagot ni Cedric saka ngumisi. Humagalpak naman ng tawa si Maureen. Sige, bukas na bukas din. Ihahanap kita ng babaeng magiging baby maker mo. Chill ka lang bunso. Magkakaanak ka rin. Masisilayan mo na rin ang lahi mo. Sabi naman ni Maureen. Kahit papaano ay napaluwag-luwag niya rin ang pakiramdam ni Cedric. Masyado na kasi itong stress at bored dahil sa pagiging binata nito. Siguraduhin mo lang ate na makakahanap ka na bukas para naman maibsan na tong kaburingan ng buhay ko. Sabi pa ni Cedric at saka nagpaalam na nga siya kay Maureen. Pinagtas niya ang daan patungo sa kanyang kwarto. Naiwang mag-isa sa sala si Maureen. Kailangan ko nang maghanap ng baby maker. Mukhang nagmamadali na ang supladong kapatid ko. Bulong ni Maureen sa kanyang sarili. Sinimulan na nga niya ang pag-isip ng paraan kung paano siya makahanap ng baby maker na babagay sa kanyang kapatid. Siguro, magandang babae ang hahanapin ko dahil gwapo rin naman ang kapatid ko. Baka naman magkahulugan pa silang dalawa. E di mararanasan na ni Cedric kung paanong pakiramdam ng isang umiibig. Dagdag pa nga ni Maureen at saka ngumisi. Kinikilig siya sa naiisip niyang plano. Si Maureen ang nag-iisang kapatid ni Cedric at close silang dalawa lalo na't nasa Singapore ang kanilang mga magulang. Silang dalawa lamang ni Cedric ang naiwan sa kanilang mansyon. 35 years old na si Maureen at kasal na sa kanyang asawa ngayon. Ngunit hindi pa rin siya nagkaroon din ng anak sa kadahilan ng may problema siya sa matres. Ngunit kahit wala silang anak, ay patuloy pa rin silang nagmamahalan. Isang umaga, habang nakahiga sa kama si Cedric, ay bigla siyang nabulabog dahil sa malakas na sigaw ni Maureen. Cedric! Cedric! Gumising ka na rin, bilisan mo! Pagsusumigaw ni Maureen habang kinakatok niya ang pinto ng kwarto ni Cedric. Kulang na lang ay sipain niya ang pinto para lumabas nga si Cedric. Naku, ang aga-aga. Binubulabog mo na naman ako. Pasigaw na sambit ni Cedric habang pakamot-kamot siya ng kanyang ulo. Nainis kasi siya dahil nagulat siya sa malakas na sigaw ng kanyang ate. Nasira tuloy ang kanyang magandang umaga. Cedric, bumangon ka na riyan at buksan mo tong pinto. Muling sigaw ni Maureen dahil doon ay napilitan si Cedric na bumangon sa kanyang ama. Para hindi maiguhit ang kanyang mukha habang pinipihit niya ang daan patungo sa pinto. Nang makarating siya, ay kaagad niya itong binuksan. Bakit ka ba sigaw ng sigaw, Ate Maureen? Ang aga-aga eh, iniistorbo mo ko. Reklamo ni Cedric sa kanyang ate. Aba, huwag ka nang mabad trip dyan. Magayos ka na at pagwapuhan mo yung sarili mo. Sabi ni Maureen kay Cedric. Kumunot ang noon ng binata. Nagtatanong ang kanyang mga mata habang nakatingin siya sa ate niya. Anong magpapagwapong pinagsasabi mo, Ate Maureen? Gwapo naman ako ah. Sagot ni Cedric. Kahit kailan ay proud na proud talaga siya sa kagwapuhan niya. Oo nga, gwapo ka na. Waray menis. Ayusin mo yung magulo mong buhok. Kunin mo yung muta mo sa mata mo. Maghilamos ka at magpabango. Sige na, bilisan mo. Utos ni Maureen kay Cedric. Para saan ba yan ate? Wala naman akong girlfriend. Bakit kailangan ko pang magayos? Ang aga-aga pa nito, kinulang pa nga ako ng tulog eh. Sagot naman ni Cedric. Naku, ang dami mong dadaterklamo sabing mag-ayos ka na dahil naghihintay na sa sala ang nahanap kong baby maker. Wika ni Maureen. Kuminang ang mga mata ni Cedric, kasabay ang paggawang ng kanyang labi. Tila ba langit ang hatid sa kanya ng mga salitang yon. Talaga ba, Ate Maureen? May nahanap ka ng babae na pwedeng magbigay sa akin ng anak? Masayang tanong ni Cedric kay Maureen. Oo, at ito ang good news ko sa'yo ngayong umaga. Naku, napakagandang babae ang nahanap ko, kaya dapat
Magpagwapo ka muna bago ka magpakita sa kanya. Dapat hahanga siya sa kagwapuhan mo para naman ganado siya, sabi ni Maureen at saka kinindatan siya. Dahil doon sumilay ang matamis na ngiti sa labi ng binata. Natutuwa siya dahil sa wakas, nakahanap na nga rin ang ate Maureen niya ng baby maker. Hintayin ninyo ako sa sala, susunod ako after 5 minutes. Wika ni Cedric kay Maureen. Sige, bilisan mo, para hindi siya mainip sa kahihintay. Sagot naman ni Maureen at saka nagpaalam na nga siya kay Cedric na babalik na nga siya sa sala. Naroon kasi naghihintay ang magiging baby maker ni Cedric. Excited na ako makita siya. Ano kayang mukha niya? Tanong ni Cedric habang naglalakad siya patungo sa lababo. Abot tenga ang kanyang ngiti dahil sa labis na tuwa. Nasasabik na kasi siyang magkaroon ng anak. Handa na rin ang kanyang 1 milyon upang ipangbayad sa kanyang baby maker kung sakaling mabibigyan na nga siya nito ng anak. Hindi na ako makapaghintay na masilayan ang lahi ko. Pulong pa nga ni Cedric at kasunod noon ay pinaandar niya ang gripo. Sinimulan na nga niyang paghihilamos at pati na rin ang pagtutoothbrush. Pagkatapos niyang gawin yon, ay bumalik na nga siya sa kanyang kwarto at saka nagbihis. Mabilis pa, sa kidlat ang kanyang mga kilos. Ayaw niya naman kasing mainip ang magiging baby maker niya sa kahihintay sa kanya. Check ko nga muna kung may putok ba tong kilikili ko. Sampit pa nga ni Cedric at saka inamoy pa nga niya ang kanyang magkabilang kilikili. Wow, fresh na fresh! Sambit niya pagkatapos niyang amuyin ang kanyang kilikili. Mabuti na lamang at isinilang akong walang putok. Dagdag pa nga niya at kasunod nun ay humarap nga siya sa salamin. Hinawi niya ang kanyang buhok at saka naglagay siya ng perfume. Nakakahiya naman sa chicks kung amoy aso tayo. Sambit niya at saka kumindat sa harap ng salamin. Guwapong-gwapo siya sa kanyang sarili habang pinagmamastan niya ang kanyang muka. Kahit kailan, ang gwapo ko talaga. Kung may ranggo lang ang mga gwapo, siguro general na ako ngayon, sabi ni Cedric habang nakatayo pa rin siya sa harap ng malaking salamin. Well, totoo naman kasing gwapo si Cedric. Maputi, matangkad, matangos ang ilong, makakapalang mga kilay maging ang kanyang mga pilikmata, maganda ang hugis ng labi, at pati na rin ang hugis ng kanyang katawan. Si Cedric ang tipo ng lalaking masasabing habulin ng mga babae. Sa katunayan marami nang nagkagusto sa kanya, ngunit hindi niya pinapansin ang mga to. Wala naman kasi siyang balak na manligaw sa kahit na sino. Masyado nang nagtagalan si Cedric sa harap ng salamin. Hindi niya napansin na lagpas na pala siya ng 5 minuto. Nawili kasi siya sa kanyang kagwapuhan. Maya-maya ay narinig na naman niya ang tinig ng kanyang ate Maureen. Hoy Cedric, tama na nga ang pagpapagwapo mo riyan. Kanina pa kami naghihintay sa iyo ah. Malakas na sigaw ni Maureen. Napalingon si Cedric sa gawing kinaroroonan ng ate niya at kasunod, noon ay sinulipan niya ang kanyang relong pambisig. Lagpas na pala ako sa 10 minuto. Sambit niya pagkatapos niyang tignan ang kanyang relo. Sabi mo kanina 5 minutes ka lang, pero bakit naman ang tagal mo? Sumbat ni Maureen kay Cedric. Sorry naman ate, napatulala kasi ako sa kawapuhan ko. Sagot ni Cedric at saka ngumisi. Halika na nga, lumabas ka na riyan. Oo na ate, kalma mo ang puso mo, lalabas na ang gwapo mong kapatid. Sagot pa nga ng pilyong si Cedric. Pagkatapos ang sambatin yon, tumalikod na nga si Maureen. Nakasunod naman si Cedric. Habang naglalakad si Cedric palapit sa sala, natatanaw niya ang isang magandang babae. Maputi, mahabang buhok, matangos ang ilong at balingkinita ng katawan. Napalunok ng laway si Cedric habang nakatitig siya sa babae. Siya na bang magiging baby maker ko? Grabe, ang ganda naman ate, bulong niya. Habang patuloy pa rin siyang naglalakad, hindi nagtagal ay nakarating na nga rin siya sa harap ng babae. Humugot si Cedric ng malalim na hininga at umupo sa sofa. Hi miss, ikaw na ba ang na-hire ni ate Maureen na magbibigay sa akin ng anak? Tanong ni Cedric. Gumuhit sa labi ng babae ang malapad na ngiti. Nagpapakyut pa nga ang lalaki habang tumingi-tingin sa kanya ang babae. Nakikita nga ang matipunong dibdib nito. Yes sir, ako nga. Kaagad na sagot ng babae. Teka, ano bang pangalan mo? Tanong ni Cedric. Hinawi muna ng babaeng buhok nito bago sumagot. Yung tipo ng boses na tila nangaakit.
Ako nga pala si Erica, sir. Malambing na sagot ng babae. Wow, nice name. Na-discuss na ba ni Ate Maureen sa'yo ang tungkol sa trabahong papasukin mo? Hindi to biro. Seryosong tanong ni Cedric. The way na makipag-usap siya kay Erica ay masasabing napaka-professional niyang tao. Yes, sir. Nasabi na po sa akin ni Ma'am Maureen. Sagot ni Erica at saka kumindat pa nga ito. Napakunot noo nga siya. Napapansin niya kasi na parang inaakit siya ni Erica o baka feel niya lang yon. Feeling kasi siya. Bumuntong hininga si Cedric saka muling nagsalita. Willing ka ba talaga na maging baby maker ko? Tanong niya kay Erica. Gusto niya kasing alamin kung talaga bang sure na ito sa desisyon nito o baka magbabago pang isip. Oo naman. Siguradong sigurado talaga ako na maging baby maker mo, sir. Bukod sa gwapo ka na, malaking tulong sa akin ng pera. Sagot nga ni Erica. Base sa tono ng dalaga masasabing sure na sure talaga ito sa trabahong papasukin. Kung gayong payag kang maging baby maker ko, sige, tanggap ka na. Wika ni Cedric. Napatalon si Erica dahil sa labis na tuwa. Yes, sa wakas, magiging milyonarya na ako. Malakas niyang sigaw habang tumatalon. Pakiramdam niya, nanalo nga siya sa loto. Napangisi na nga lamang si Cedric dahil sa ginawa ni Erica. Naroon din si Maureen sa tabi ni Cedric. Napahalakhak din ito dahil sa biglang pagtalon ni Erica. Hindi nila inasahan ang pangyayaring yun. So, sir, kailan po ba ang start natin, ang paggawa ng bata? Tanong ni Erica. Mas napahagalpak ng tawa sina Cedric at Maureen. Naku, mukhang mas excited ka pang magka-baby kaysa sa akin ah. Wika naman ni Cedric. Sino ba naman kasi ang hindi ma-excite? Sa gwapo mong yan, sir? Sagot ni Erica at saka muling nagpa-cute. Katukin mo na lang ako sa kwarto ko mamayang gabi. Kung ready ka na. Wika ni Cedric kay Erica. Napangiti si Erica samantalang si Maureen naman ay todo tawa. Ate, pakihatid si Erica sa magiging kwarto niya. Dagdag pa nga ni Cedric. Mabilis pa sa kidlat na napawi ang ngiti ni Erica. Biglang nag-iba ang kanyang reaksyon na para bang hindi niya nagustuhan ang kanyang narinig mula sa bibig ni Cedric. Kala ko ba magsasama tayo sa isang kwarto, sir? Tanong ni Erica. Nabalot ng pagtataka ang ekspresyon ng kanyang mukha. Ano magsasama? Hindi naman tayo mag-asawa kaya dapat separate ang kwarto natin. Papasok ka lang sa kwarto ko kapag gagawa na tayo ng anak. Katukin mo na lang ako ang pinto. Maliwanag ba? Sabi ni Cedric. Tango na lamang ang naging tugon ni Erica. Pagkatapos nun ay umalis na nga si Cedric. Pumasok na ito sa kwarto nito. Erica, halika na. Sumunod ka na sa akin. Ituturo ko sa iyo ang magiging kwarto mo. Wika ni Maureen kay Erica. Sige po, ma'am. Sagot ni Erica at saka sumunod na nga siya kay Maureen. Itinuro ni Maureen kay Erica ang isang magandang kwarto. Namangha si Erica, lalo na't may aircon sa loob. Nang sumapit ang gabi, hinintay ni Cedric ang pagdating ni Erica. Nakaayos na ang kanyang kama at handa na nga siyang makipagsiping kay Erica kahit hindi niya naman ito mahal. Para kay Cedric gagawin niyang lahat. Basta magkaroon lamang siya ng anak. Ang tagal namang kumatok ng babaeng yun. Nakaligo na ako ah. Sambit ni Cedric habang nakahiga siya sa kama. Maya-maya ay nakarinig nga siya ng katok. Kaagad niya itong binuksan nang malaman niyang si Erica ito. Hello sir, naligo na po ako at saka nagpabango. Malambing na wika ni Erica nang makapasok siya sa loob ng kwarto ng binata. Pangiti-ngiti pa nga siya kay Cedric. Pwede na ba tayo magsimula? Tanong ni Cedric kay Erica. Yes sir, pwedeng-pwede na talaga. Kanina ko pa ito hinihintay. Mabilis na sagot ni Erica. Hindi pa man muling nakapagsalita si Cedric ay hinila na ito ni Erica at saka siniil ng halik. Nagulat si Cedric sa ginawa ni Erica. Halos hindi pa nga siya makahinga dahil sa walang tigil na paghalik nito. Tila ba sabik na sabik si Erica sa labi ni Cedric. Napahawak si Cedric sa dibdib ni Erica habang naghahalikan silang dalawa. Dahan-dahan niyang kinapa ang bra ni Erica upang sana'y hanapin ang mga buntok nito. Ngunit nagulat si Cedric. Wala man lang siyang nakapa. Napakalaking tignan ng dibdib ni Erica. Pero hindi akalain ni Cedric na wala naman palang laman yon. Punsod ng labis na pagtataka. Tumaustos nga ito pababa. Pero wala din siyang pechay. Teka, bakla ka ba Erica? Malakas na tanong ni Cedric habang umiigting ang kanyang panga. Namilog ang mga mata ni Erica.
Nagulat siya dahil sa malakas na pagtulak sa kanya ni Cedric. Oo, bakla ako. Sorry kung hindi ko kaagad sinabi sa'yo. Naging interesado kasi ako sa'yo dahil sa sobrang gwapo mo eh. At saka, Eric talaga ang pangalan ko, hindi Erica. Sagot nga nito. Naku naman. Alam mo namang anak ang hanap ko, di ba? Bakit ka pa nag-apply kung alam mo namang hindi ka pala babae? Sa ganda mong yan, hindi ko akalain na may tinatago ka palang hotdog at itlog. Ayusin mo na nga yung suot mo at lumabas ka na rito sa kwarto ko. Sabi ni Cedric kay Erica. Naging kaawa-awa ang mukha ni Erica nung mga sandaling yon. Grabe naman kayo sa akin, Sir Cedric. Maarteng sabi pa nga nito at tumungo na nga lamang sila sa Ate Maureen nito. Ate Maureen, bakit bakla ang nahanap mong magiging baby maker ko? Anong sabi mo? Bakla si Erica? Paano nangyari? Napakaganda niyang babae. Nagtatakang sabi naman ni Maureen. Bakla talaga siya, Ate Maureen. Nasilaw ka lang sa ganda niya. Sandali ka usapin ko. Sir Cedric, Ma'am Maureen, patawarin ninyo ako kung nagsinungaling ako sa inyo. Sorry, hindi ko kaagad sinabi sa inyo na bakla ako. Pero wag naman ninyo akong palayasin. Maawa po kayo sa akin kahit kasambahay na lang ang role ko rito. Tatanggapin ko. Wala na kasi akong mahanap na trabaho eh. Pagmamakaawa ni Erica. Nagsitinginan sa isa't isa sina Cedric at Maureen. Nag-isip-isip muna sila kung anong magiging desisyon nila. Sige, pwede kang maging kasambahay namin dito. Basta, pagbutihin mo lang ang iyong trabaho. Wika na nga lamang ni Cedric. Tila ba, nagtatalon sa labis na tuwa ang puso ng Becky. Maraming salamat po talaga sa kabaitan nyo. Kailangan ko lang po talaga ng trabaho dahil pinalayas ako sa boarding house ko. Sige na, pwede ka nang bumalik sa kwarto mo. Sabi na nga lamang ni Cedric. Ate, para mo ng awa. Ihanap mo naman ako ng pure na babae, hindi yung bakla. Paano ako magkakaanak nito? Natawa na nga lamang si Maureen. Pasensya na, hindi ko naman alam na ganyan palang mahahanap ko. Next time sisiguraduhin ko na. Sabihan mo na lang ako kung may nahanap ka na. Sagot naman ni Cedric. Makalipas ang ilang araw, nakahanap na nga rin sa wakas si Maureen ng baby maker. Naging mapanuri na nga siya, this time, sa paghahanap. Tiniyak niyang babae talagang ma-hire niya. Nang dalhin niya ito sa mansyon, ay kaagad niya itong ipinakilala kay Cedric. Cedric, siya nga pala si Agatha, ang nahanap ko bilang baby maker mo. Pagpapakilala ni Maureen kay Agatha. Nasa terrace sila nung mga sandaling yun. Tinignan ni Cedric si Agatha mula ulo hanggang paa. Parang may kakaiba siyang napansin sa dalaga. Teka, isa ba siyang badyaw? Tanong ni Cedric kay Maureen. Halata kasi sa mukha ang suot ni Agatha na isa siyang badyaw girl. Yes, tama ka. Badyaw girl talaga itong si Agatha. Sagot ni Maureen at saka ngumiti. Tahimik lang na nakikinig si Agatha sa usapan ng dalawa. Tila ba isa siyang inosente nung mga sandaling yun. Gula-gulanit pa nga ang kanyang damit. Magulo ang buhok na para bang isang buwan nang hindi nagsuklay. At masyado ng luma ang kanyang tsinelas. Naku naman ate, nung una bakla, tapos ngayon badyaw naman, ano ba yan? Sambit ni Cedric. Pakamot-kamot pa nga lamang siya ng ulo habang nakatingin siya kay Agatha. Hindi man lang umimik ang dalaga. Bakit? Anong masama sa badyaw siya? Look at her. Maganda naman si Agatha. Hindi ba? Sagot naman ni Maureen. Tinuro pa nga niya kay Cedric ang mukha ni Agatha. Pinag-aralan ni Cedric ang mukha ng dalaga. Tama si Maureen. Magandang dalaga talaga si Agatha. Kahit luma na ang kanyang suot at mukhang wala siyang ligo ay lumilitaw pa rin ang kanyang ganda. Miss Agatha, talaga bang willing kang maging isang baby maker ko? Tanong ni Cedric sa dalaga. Sa katunayan, wala po sana akong balak pero dahil 1 milyon ang kikitain ko rito, naging interesado na po ako para na rin makaahon ako sa hirapan. Sagot ni Agatha. Kagat-kagat niya pa ang kanyang kuko na para bang isa siyang bata. How old are you now? Tanong nga ni Cedric sa kanya. Kumunot ang noon ni Agatha. Tila ba naging blanco ang kanyang isip dahil sa tanong ng binata. Ano po ang ibig mong sabihin? Pasensya na. Hindi po kasi ako makaintindi ng Ingles eh. Hindi po ako nakapag-aral. Sabi ni Agatha kay Cedric. Nahihiya pa nga siya sa harap ng binata. Minamaliit niya ang kanyang sarili sapagkat batid niyang
Walang-wala talaga siya. Ni 5 tuling ay wala siyang makapa sa loob ng kanyang bulsa. Ang ibig sabihin ni Cedric ay kung ilang taon ka na ba? Wika naman ni Maureen. Siya na ang nag-translate dahil ayaw niyang mahirapan si Agatha. Yun pala ang ibig sabihin. 28 taon gulang na po ako, sagot ni Agatha. Wow, 2 years lang pala ang gap ninyo ni Cedric eh. Okay na yan, bagay kayo. Wika ni Maureen at saka ngumisi. Kinindatan niya pa nga si Cedric na para bang inaasar niya ito, samantalang si Cedric naman ay napakaseryoso. Para siyang pinagbaksakan ng langit at lupa. O ano na Cedric, anong plano ninyo ni Agatha? Kailan kayo magsisimula sa paggawa ng bata? Sunod-sunod na tanong ni Maureen. Pag-iisipan ko muna Ate Maureen. Sabi nga nito at pumasok na nga sa music room para makapag-relax. Samantalang si Maureen at Agatha sa terrace naman. Nagtaka naman si Agatha kung bakit biglang parang nag-walkout si Cedric. Ma'am Maureen, bakit po bigla siyang umalis? Siguro ayaw niya sa akin dahil ganito lang ako. Gusto niya siguro yung mga magaganda at sexy na mga babae. Hindi kagaya ko na isang badyaw girl. Sabi ni Agatha kay Maureen. Nalungkot si Agatha dahil iniisip niya na wala siyang pag-asa na matamasa ang 1 milyon. Kailangan na kailangan pa naman niya yon para sa pamilya. Mahirap kasi ang sitwasyon nila. Salat sa pagkain, walang permanenteng matutulugan, at kinukutya naman ng ibang mga tao. Minsan nasasaktan na nga siya sa panghuhusga ng iba. Ngunit wala naman siyang magagawa dahil kahit ano pa ang gawin niya, hindi niya pa rin kayang takasan ng katotohanang alipin siya ng kahirapan. Naku Agatha, wag mo nang isipin yun. Hindi ka magugustuhan ni Cedric. Alam mo, hindi totoo yan. Maganda ka naman eh. Kaunting ayos lang, lilitaw na yung taglay mong kagandahan. Kung tutuusin, mas maganda ka pa sa mga babaeng nakikita ko riyan. Sabi naman ni Maureen kay Agatha. Dahil doon ay nagawa niyang pangitiin si Agatha. Tila ba nasisiyahan ito sa mga salitang kanyang tinuran. Maraming salamat po Ma'am Maureen. Kahit papaano ay napagaan po ninyong loob ko. Wika ni Agatha, saka ngumiti. Mas lalo siyang gumaganda kapag ngumingiti siya. Kahit siya isang morena, may laban pa rin ang kanyang mukha pagdating sa pagandahan. Idagdag pa ang kanyang mataas na height, matangos na ilong at balingkinitang katawan. Pang Miss Universe talaga ang ganda ni Agatha. Maiwan muna kita rito sa terrace, kakausapin ko lang si Cedric. Sabi ni Maureen kay Agatha. Sige po Ma'am Maureen, pero kung ayaw niya po sa akin, wag na po ninyo siyang pilitin. Sino ba naman ako para piliin, di ba? Wika ni Agatha. Naku naman Agatha, wag kang mag-isip ng negatibo. Chill ka lang. Akong bahala sa'yo. Basta hintayin mo ako rito. Babalik ka agad ako kapag nakausap ko na si Cedric. Sabi ni Maureen. Tango lamang ang naging tugon ni Agatha. Binigyan siya ni Maureen ng matamis na ngiti at pagkatapos noon ay umalis na nga si Maureen. Tinahak nito ang daan patungo sa loob ng kwarto ni Cedric. Cedric! Pagsusumigaw ni Maureen habang ginagalugod niya sa loob ng kwarto ang binata. Ngunit ni anino nito ay wala siyang tagpuan. Nasaan na nagpunta yung mokong na yun? Aba, talagang pinapahirapan niya pa ako sa paghahanap ha? Sambit nga nito at kung saan-saan nga siya pumunta hanggang sa nakarating nga siya sa music room. Mahilig kasi itong kumanta. Mahilig kasi siya sa larangan na to. Cedric, mag-usap nga tayo? Sambit ni Maureen nang makapasok na siya sa music room. Alistong napatingin si Cedric sa gawing kinaroroonan ni Maureen. Napatigil siya sa pagkanta. Ano na naman ba ang pag-uusapan natin ate? Tanong niya kay Maureen. Ayaw mo ba kay Agatha? Napapangitan ka ba sa kanya? Tanong nga nito. Hindi naman sa napapangitan ako sa kanya ate. Ayaw ko lang sa kanya kasi. Nasasaktan ako. Mayroon kasi akong naaalala sa tuwing may nakikita akong badyaw. Seryosong sagot ni Cedric. Ganun na lamang ang pagtataka ni Maureen nang marinig niya ang sinabi ni Cedric. Nagtatanong ang kanyang mga mata habang nakakunot ang kanyang noo. Nasasaktan ka? Dahil may naaalala ka sa tuwing nakakita ka ng mga badyaw? Teka, naguguluhan ako. Ano bang ibig mong sabihin? Anong naaalala mo? Sunod-sunod na tanong ni Maureen habang binabalot siya ng pagtataka. Never mind. Wag mo nang itanong ate.
Wala rin naman akong balak na sabihin yon, sagot ni Cedric. Mas lalong nagtaka si Maureen. Wala siyang ideya kung ano ang mayroon sa mga batyaw at bakit nasasaktan si Cedric kapag nakakakita ito ng mga batyaw. Cedric, nakakahiya naman kay Agatha. Kung hindi mo siya tatanggapin, alam mo bang pinilit ko siya para lang pumayag? At isa pa, malaking tulong din sa kanya ang 1,000,000. Sabi ni Maureen kay Cedric. Pilit niyang kinukumbinsi ang binata na tanggapin si Agatha bilang maging baby maker nito. Ate, mas maigi pang maghanap ka na lang ng iba. Wala akong balak na patirahin sa mansyong ito si Agatha dahil ang isa siyang badyaw. Mas lalo lang ako nasasaktan dahil hanggat naririto siya, mulit-muling mananariwa sa isip ko ang nakaraan ko. Wika ni Cedric kay Maureen. No, hindi pwede. Hindi pwedeng palitan mo si Agatha, Cedric. Wala na akong balak maghanap ng magiging baby maker mo. Pagod na akong mag-ikot-ikot sa kalye at maghanap ng mga matitinong babae. Kaya please lang, tanggapin mo na si Agatha. Hindi baling badyaw si Agatha. Ang mahalaga, magkaroon ka ng anak. Maganda naman siya. Hindi ba yun naman ang mahalaga? Hindi naman kayo magsasama habang buhay, di ba? Anak lang naman ang kailangan mo. Sabi naman ni Maureen. Ate naman, this would be my last favor. Hanapan mo pa ako ng isa pang babae. Promise, last na lang talaga ito, Ate Maureen. Pagmamakaawa ni Cedric, napakamot si Maureen sa kanyang ulo. Ayoko nang maghanap. Pagod na ako. Kung ayaw mo kay Agatha, edi ikaw ang maghanap ng bago. Patanda ka na nga, aarte ka pa. Sagot ni Maureen sa kanyang kapatid. Alam mo naman na torpe ako, di ba? Nahihiya ako makipag-usap sa mga babae. Wika ni Cedric, halos magmakaawa na nga siya kay Maureen, ngunit tila hindi uobra sa kanyang ate ang pagmamakaawang yon. Kung ayaw mong maghanap ng ibang babae, wala kang choice, kundi tanggapin na lang si Agatha bilang magiging baby maker mo. Sabi ni Maureen. Nagkasalubong ang mga kilay ni Cedric. Sige na nga lang, tatanggapin ko na lang si Agatha. Mas okay na to kaysa naman sa maghahanap pa ako ng iba. Wala naman sa bokabularyo ko ang mag-approach ng sino mang babae. Wika ni Cedric. Napilitan lamang siya, kaya pumayag siya. O yan naman pala eh. Papayag ka lang din naman pala, pahihirapan mo pa ako. Sasabihin ko na kay Agatha. Umalis na nga ito. Sa dinami-rami ng babae sa mundo, badyaw pa talaga. Sambit pa rin ni Cedric saka humugot ng malalim na hininga. Muli siyang umupo at kinuha ang kanyang gitara. Sinimulan na nga niyang pagkanta. Unti-unting napawi ang kanyang lungkot sa pagkanta. Makalipas ang mahigit 2 oras na pananatili ni Cedric sa music room, napagpasyahan nga niyang lumabas. Naglakad na nga siya patungo sa loob ng kanyang kwarto. Nang makapasok siya, nagulat nga siya dahil nakita nga niyang isang babaeng nakaupo sa kanyang kwarto. Nakatalikod dito, kaya wala siyang ideya kung sinong babaeng yon. Mahabang buhok at nakasuot ng kulay puting dress. Sino bang babaeng yan? Tanong ni Cedric sa kanyang sarili habang nakatayo siya sa pintuan. Hindi man lamang napansin ng babae ang pagdating ni Cedric. Tumikhim ang binata at kapagkuhan ay humakbang siya palapit sa kinuupuan ng babae. Excuse me, sinong nagsabi sa iyo na pwede kang pumasok sa kwarto ko? Tanong ni Cedric. Dahil doon napansin ng babae ang kanyang pagdating. Napatayo ito at saka humarap sa kanya. Ang ganda niya, sambit ni Cedric sa mahinang boses. Tila ba na estatwa siya sa kagandahang taglay ng dalaga. Pamilyar sa kanyang mukha noon. Teka, ikaw si Badyaw girl, di ba? Nagtatakang tanong ni Cedric. Titig na titig sa mukha ng dalaga. Mukha bang hindi ako to? Tanong naman ng babae. Tama ang naiisip ko. Ikaw nga si Agatha. Nagulat lang ako dahil gulagulinit naman ang buhok mo kanina pero ngayon, nakasuot ka na ng bagong dress. Maayos na rin ang buhok mo at meron ka ng lipstick. Saad ni Cedric. Malinis na kasing tignan si Agatha kumpara noong una niya itong nakita. At nasilayan. Lumilitaw ang kagandahang taglay ng dalaga dahil sa suot nitong dress. Hindi akalain ni Cedric na may igaganda pa pala si Agatha. Kahit ang totoo, nagandahan naman ito sa kanya nung una pa lang. Pinaliguan kasi ako ni Ma'am Maureen at Erica kanina at saka binihisan na rin nila ako. Sagot ni Agatha kay Cedric. Tumango lamang ang binata. So, bakit nandito ka sa kwarto ko? Anong ginagawa mo rito? Wala naman akong sinabing pumasok ka rito, diba?
Supladong tanong pa nga ni Cedric sa dalaga. Biglang kinabahan si Agatha dahil pakiramdam niya ay pinapagalitan nga siya ni Cedric. Sabi kasi ni Ma'am Maureen, dito na raw ako matutulog sa kwarto mo eh. Tutal, magiging asawa mo na rin naman daw ako. Sagot ni Agatha. Namilog ang mga mata ni Cedric na sinundan ng pagtaas ng kanyang noo. Pinasadahan niya ng tingin si Agatha mula ulo hanggang paa. Anong magiging asawa ang pinagsasabi mo? For your information, wala sa bokabularyo ko ang mag-aasawa. Anak lang ang kailangan ko sa'yo, kaya wag mong isiping pakakasalan kita. Kapag nabigyan mo na ako ng maraming anak, pwede ka nang umalis sa mansyong to. Ibibigay ko na rin sa'yo ang 1,000,000. Wika ni Cedric kay Agatha. Mabuti naman at anak lang ang kailangan mo. Wala rin naman akong balak magpakasal sa'yo eh. Sabi ni Agatha at saka pinandilatan niya si Cedric. Tumahimik lamang ang binata habang nakatingin siya sa mukha ni Agatha. So, kailan natin sisimulan ang paggawa ng bata? Tanong ni Agatha kay Cedric. Nagulat ang binata sa tanong ito. Excited ka ba? Siguro, takam na takam ka na sa kagwapuan kong tono. Piliyong sabi pa nga ni Cedric kay Agatha. Nako, napaka-filingero mo namang lalaki ka. Singhal naman ni Agatha. Totoo naman ah. Oh, si, nagtatanong ka na nga kung kailan tayo gagawa ng bata, di ba? Ibig sabihin, excited ka na talaga. Sagot naman ni Cedric. Nang aasar ang tono ng kanyang boses. Oo, nagmamadali akong gumawa ng bata. Alam mo ba kung bakit? Para matapos na kaagad ang role ko sa mansyon na to at makukuha ko na agad ang 1,000,000. Kapag tapos na ako sa trabaho ko rito, hindi ako magdadalawang isip na umalis. Hinding-hindi mo na makikita ang pagmumukha ko. Matapang na sagot ni Agatha. Gusto ko yan. Sige, ngayon din. Gawa na tayo kaagad ng bata para makaalis ka na. Sabi naman ni Cedric. Labis na ikinagulat ni Agatha ang mga salitang tinura ng binata. Napatakip siya sa kanyang bibig gamit ang kanyang kamay. Nakatitig lamang siya kay Cedric habang paulit-ulit na nag-e-echo sa kanyang isip ang mga sinabi ni Cedric. Nagmistulan siyang estatwa sa harapan ng binata. Ihanda mo ang sarili mo. Maliligo muna ako. Wika ni Cedric at saka lumabas. Naglakad na nga ito patungong bathroom. Naiwang nakatulala si Agatha. Hindi nagtagal, bumalik din siya sa kanyang ulirat. Kinusot niya ang kanyang mga mata at saka umupo sa sofa. Anong sabi niya? Ihanda ko ng sarili ko? Teka, tanghali pa naman ngayon ah. Akala ko ba sa kabilang gumagawa ng bata? Naku, ayoko makita niyang pechay ko. Sambit ni Agatha at napatakip pa nga siya sa kanyang pechay. Nag-inhale at exhale muna siya dahil pakiramdam niya ay parang kinakabahan siya. Paano kung mag-back out na lang kaya ako? Pero oo nga pala, kailangan ko ng pera. Ano ba namang buhay to? Bakit kailangan ko pang dumaan sa ganito para guminhawa ang buhay at matulungan ng pamilya? Kung ano-ano na ang pumapasok sa isipan ni Agatha sa loob ng kwarto ni Cedric. Hindi pa siya nagkaroon ng boyfriend, kaya naman binabalot ng kuryosidad ang kanyang isipan. Paano niya gagawin to at maitatawid? Ano kaya ang feeling ng may kahalikan? Ano ang lasa ng halik? Matamis ba? Mapait? Baka naman maasim. Tanong pa nga ni Agatha sa kanyang sarili. Nagmistulan siyang batang inosente noong mga sandaling yun. Kung ano-ano ng mga kalokohan ang naisip niya. Minsan ay napahahagalpak na nga lamang siya sa tawa sa tuwing nai-imagine niya ang mga weirdong eksena. Almost 20 minutes na nga siyang nakaupo sa sofa at panay imagine lamang ang kanyang ginagawa. Maya-maya ay bigla niyang narinig ang pagbukas ng pinto. Napalingon siya sa pintuan. Nanlaki ang mga mata ni Agatha. Nang tumambad sa kanyang paningin ang katawan ni Cedric, nakahubad at kitang-kita pa ang abs na 6 packs. Idagdag pa ang boxers na suot nito, bakat na bakat talaga ang kanyang pagkalalaki. Napaawang na naman ang labi ni Agatha habang nakatutok ang kanyang mga mata sa suot na boxers ni Cedric. Oh, bakit napatulala ka riyan? Tanong ni Cedric kay Agatha. Dahil doon ay nahimasmasan ng dalaga. Sa kanya lang napagtanto na napaawang na pala ang labi niya. O ano, handa ka na ba? Muling tanong ni Cedric kay Agatha. Teka, ang laki naman nata niyan. Hindi ko siguro yan kakayanin. Nauutal na sagot ni Agatha.
habang nakatingin pa rin sa alaga ni Cedric. Kinakabahan si Agatha nung mga sandaling yun. Ramdam niya ang panginginig ng kanyang tuhod. Napansin ni Cedric na parang kinakabahan ng dalaga, kaya naman ay humakbang ito palapit kay Agatha. Akala ko ba, nagmamadali kang gumawa tayo ng bata para makaalis ka na sa mansyon na to? Sumbat ni Cedric sa dalaga. Tila na estatwa si Agatha sa kanyang kinauupuan. Hindi man lang siya nakakilos. Wala ring salita ang lumabas sa kanyang bibig. Ayusin ko lang ang higaan, sabi pa ni Cedric. Mas lalong kinabahan si Agatha. Wala siyang ibang naisip na paraan kundi ay ang tumakbo na lamang. Makalipas ang ilang segundo ay tumakbo na nga siya palabas sa kwarto ng binata. Labis na ikinagulat ni Cedric ang ginawa ni Agatha. Hoy babae, saan ka pupunta? Pasigaw na tanong ni Cedric at saka sinundan nga niya si Agatha. Nakita nga niyang patungo sa music room ang mga yapak ni Agatha kaya binilisan ni Cedric ang pagtakbo hanggang sa naabutan na nga niyang talaga. Oops! Huwag kang lalapit! Huwag kang lalapit! Sigaw ni Agatha na tila kinakabahan kay Cedric. Hawak-hawak niya ang gitara at handa na nga siyang ihampas ito sa binata kung sakaling mayroon itong masamang balak sa kanya. Bumuntong hininga si Cedric at saka ngumisi. Teka sandali, kumalma ka nga Agatha, bakit ba takot na takot ka sa akin? Tanong ni Cedric at saka humagalpak na nga ng tawa dahil doon ay nakahinga ng maluwag sa Agatha. Sinundan mo pa talaga ako, umalis ka na nga rito, singhal niya sa binata. Tinatatagan nga niya ang kanyang loob upang ipakita kay Cedric na matapang siya. Kahit na ang totoo, kabadong-kabado na nga siya. So bakit mo ako tinakbuhan? Mukha ba akong mangangain ng tao? Ganun ba talaga ako nakakatakot? Tanong ni Cedric kay Agatha. Wala, trip ko lang tumakbo. Mataray na sagot ni Agatha at saka inirapan na nga siya. Natatakot ka ba sa alaga kong ahas? Huwag kang mag-alala. Hindi ka naman ito tutuklawin kung hindi mo siya gagalitin. Sabi ni Cedric kay Agatha. Excuse me, hindi ako natatakot sa ahas mong yan oh. Sus, baka suntukin ko pa yan. Sagot naman ni Agatha. Ang cute mo naman, pero natatakot ka talaga eh. Ayaw mo lang aminin. Sabi naman ni Cedric. Mas lalong naging dragon ang mukha ni Agatha. Hindi nga ako natatakot, ang kulit mo naman eh. Pagtataray ni Agatha. Muling napangisi si Cedric. Natutuwa siyang makitang napipikon si Agatha. Mas lalo niya itong inasar upang mas lalo ring mapikon. Sige, sabihin na nga natin na hindi ka natatakot, na matapang ka, na hindi ka weak. Pero kung talagang hindi ka natatakot, bakit ka kumaripas ang takbo nang makita mo ang 8 inches na bumukol sa boxer shorts ko? Tanong ni Cedric. Namilog ang mga mata ni Agatha. Parang gusto niyang sapakin ng binata dahil sa tanong nito. Huwag ka nang mag-alala. Kahit pag-usapan natin tong mga bagay na to, nasa tamang edad naman na tayo. 33 na ako, 28 ka na. Anong problema doon? Hindi pwedeng mabuking niya ako. Kailangan kong mag-isip ng malupitang dahilan. Bulong ni Agatha sa kanyang sarili. Maya-maya ay nakaisip din siya ng pwedeng idahilan. Ano kasi eh? Tama, may regla kasi ako ngayon, kaya bawal yan. Sabi nga ni Agatha kay Cedric. Okay, sabihin mo na lang sa akin kung wala ka ng regla. Sagot naman binata at saka tumalikod. Tinahak nito ang daan palabas sa music room. Naiwang nakangisi si Agatha. Yes, nakalusot na naman ako. Ang galing ko talagang mag-isip ng idadahilan. Well, ako na ang malakas. Mayabang pa na sambit ni Agatha sa sarili sa loob ng music room. Ngunit sa isang iglap, ay bigla niya na namang naisip ang 1,000,000. Sayang naman ang 1,000,000 kung pakakawalan ko pa. Hay naku, pera na nga lang naghihintay sa akin tapos duduwag-duwag pa ako. Mula ngayon, magiging matapang na ako. Hinding-hindi na ako matatakot sa 8 inches niya. Bahala na si Batman. Sabi ni Agatha at kapag kuwan ay inilibot niya ang kanyang mga mata sa loob ng music room. Hindi niya maiwasang mamangha sa mga mamahaling bagay na nakikita niya sa kanyang paligid. Panay titig nga siya sa mga ito, ngunit hindi niya alam kung ano ang tawag sa mga bagay na yon. Iba talaga kapag yayamanin, nabibili mo ang lahat ng mga gusto mo. Minsan, ang unfair din ng mundo. Bakit naman kasi naging isang badyaw pa ako? Pero di bale na lang, maganda pa rin naman ako ah. Wika ni Agatha at saka hinawi ang kanyang buhok. Hey Agatha, what are you doing here? Nagulat si Agatha nang marinig niya ang tinig na yon.
Alisto siyang napatingin sa gawing kinaroroonan ng pinto, kung saan ay doon ang galing ang tinig. Nang lumingon siya, ay bumungad sa kanyang mga mata at mukha ni Erika. Nakapamewang ito sa tapat ng pinto. "Ikaw pala yan, Erika. Naku, akala ko kung sinong aswang." Sambit ni Agatha. "Mukha ba akong aswang? Sa ganda kong to, napagkamalan mo akong aswang?" Sabi nga ng baklang si Erika. "Sorry na bakla, nagbibiro lang naman. Ayos lang, kahit sabihin mo akong aswang, hindi pa rin naman ako matitipag dahil alam ko sa sarili kong ipinanganak akong maganda." Wika pa nga ni Erika. "Pinapatawag ka nga pala ni Ma'am Maureen. Sige, susunod na ako." Umalis na nga sila. Nagpunta na nga sila ng dining room at bumungad sa kanyang paningin ng masasarap na pagkain. "Wow! Nakakagutom naman titigan ng mga pagkain yan. Ngayon lang ako nakakita ng ganyan ah." Bulong niya habang nakatulala. "Hay Agatha, halika na rito, kain na tayo." Sabi nga ni Maureen. Saka lamang napansin ni Agatha na nandoon pala pati si Cedric. Abala sa pagsusubo ang binata na para bang hindi man lang nito napansin ang pagdating ni na Erika at Agatha. "Umupo ka na Agatha, kakain na tayo." Muling sabi ni Maureen. Magkatabi silang dalawa ni Erika. Si Agatha at Cedric naman. Naiilang si Agatha sapagkat kaharap niya ang binata. Nag-iinit pa ang kanyang pisngi dahil sa hiya. Hindi niya alam kung bakit ganun ang kanyang naramdaman. "Kumain ka lang Agatha. Kumuha ka ng gusto mong kainin." Nakangiting saad ni Maureen. "Salamat po Ma'am Maureen." Sambit ni Agatha at saka kumuha na nga siya ng pagkain. Nahihiya pa nga siya dahil hindi siya marunong gumamit ng tinidor. Nasanay kasi siyang kamay ang kanyang ginagamit tuwing kakain. Pahirap din sa buhay itong tinidor na to. Ang hirap-hirap gamitin. Bulong ni Agatha. Habang pilit niyang ginagamitan ng tinidor ang fried chicken. Pasulyap-sulyap si Cedric sa kanya. Tila ba nahahalata ng binata na hihirapan si Agatha sa paggamit ng tinidor. Sina Maureen, Cedric at Erika ay chill lamang kung kumain. Samantalang si Agatha naman ay hirap na hirap sa paggamit ng tinidor. Pakiramdam niya ay siya lamang ang naiiba sa kanilang apat. "Ay hala, kabayo!" Sigaw ni Agatha nang biglang tumalsik ang fried chicken sa plato ni Cedric. Nagulat silang lahat nang dahil sa pangyayaring yon. "Sorry talaga," sabi ni Agatha habang nakatingin siya sa plato ni Cedric. Ang kaninang fried chicken na pilit niyang tinitinidor ay nasa plato na nga ng binata. Naghahalo ang hiya at kaba sa loob ng dibdib ni Agatha. "Lupa, pakiusap, lamunin mo na ako." Bulong nga ni Agatha sa kanyang isip. Hiyang-hiya talaga siya sa pangyayaring yon. "Kung nahihirapan kang gumamit ng tinidor, kamayin mo na lang." Natatawang sabi pa nga ni Cedric at saka ibinalik niya ang fried chicken sa plato ni Agatha. "Oo nga Agatha, kamayin mo na lang, wala namang masama kung kamay ang gagamitin mo eh. Ang mahalaga, komportable ka." Nakangiting sabi naman ni Maureen. "Nahihiya po kasi akong gumamit ng kamay eh. Feeling ko po, ako lang naiiba rito. Hirap na ako sa pagtitinidor kasi first time ko pong gumamit eh. Pasensya na." Paumanhin ni Agatha. Naramdaman niya ang pag-init ng pisngi dahil sa labis na hiya. "Huwag kang dapat mahiya. Nung bata pa kami, naranasan din namin ang gumamit ng kamay tuwing kumakain. Galing kami sa isang mahirap na pamilya. Kaya huwag ka nang mag-alala, walang masama sa paggamit ng kamay." Sabi nga ni Cedric at nagulat nga si Agatha sa ginawa nito dahil si Cedric mismo nagkamay na nga rin para samahan nga si Agatha at hindi nito maisip na naiiba siya. Napag-isip-isip ni Agatha na mayroon din palang tinatagong bait at kaswitan ng binata. Tama si Sir Cedric, Agatha. Kaya naman nagkamay na nga sila. Nagkwentuhan pa nga sila habang kumakain. Sabi pa nga ni Agatha, "Akala ko dati, suplada at suplado ang mga mayayaman, pero hindi naman pala lahat. Maraming salamat po sa kabaitan ninyo ah. Oo nga pala, paano pala kayo nakapagpatayo ng ganito kalaking bahay? Gayong galing naman pala kayo sa mahirap dati. Anong mga taktika ang ginawa nyo? Nakamamangha po kasi kayo." Tanong ni Agatha. "Sipag at tiyaga lang ang kailangan para guminhawa sa buhay," sagot ni Maureen. Namangha si Agatha at hindi niya inakala na pwede palang maging isang mayaman ang isang taong nagmula sa hirap.
Nagpatuloy sila sa kwentuhan habang kumakain. Naging komportable si Agatha sa loob ng mansyong yun dahil sa kabaitang ipinakita ni na Maureen at Cedric. Para sa kanya, napakaswerte niya sa pamilyang yun. Nang sumapit ang gabi, magkatabing natulog sina Cedric at Agatha dahil na rin sa trabahong pinasok ni Agatha. Ayaw kasi ni Maureen na hiwalay ang kwarto ni Cedric at Agatha sapagkat paano raw sila makabubuo ng anak kung hindi sila magsasama sa iisang kwarto. Kaya naman ay napilitan sina Cedric at Agatha na matulog sa iisang kama. Ngunit kahit magkatabi sila ay wala pa ring nangyari sa kanilang dalawa. 3 gabi na nga silang magkatabi pero wala pa ring nangyari. Palagi kasing idinadahilan ni Agatha na mayroon pa rin siyang regla at naiintindihan naman yun ni Cedric. Ayaw niya rin namang pilitin ang dalaga dahil nirerespeto niya ang desisyon nito. Ngunit lingid sa kaalaman ni Cedric, nagkukunwari lamang si Agatha dahil ang totoo, natatakot ito sa 8 inches na alaga ng pinata. Isang gabi habang mahimbing na natutulog si Cedric, ay biglang nagising si Agatha. Bandang 12:00 yun ng gabi. Yun na ang pang-4 na gabi kung saan ay magkatabi silang natutulog. Magkaharap silang dalawa at nakayakap si Cedric kay Agatha. Dahil sa kahimbingan ng tulog nito, hindi napansin ni Cedric na nakayakap na pala siya kay Agatha. Ilang straight na gabi na rin silang nagkukwentuhan na tila getting to know each other pa nga. Naku, kung makayakap ang lalaking to, akala niya asawa niya ako ah. Sampit ni Agatha habang nakatingin siya sa kamay ni Cedric na naroong nakayakap sa kanyang bewang. Tinitigan ni Agatha ang mukha ng binata. Nakaon lang naman ang ilaw kaya naman kitang-kita niya ang gwapong mukha ni Cedric. Ang gwapo niya naman, sampit ni Agatha sa kanyang sarili. Panay titig siya sa maamong mukha ng binata. Nabibigani siya sa kagwapuhan nito at maging sa matangos na ilong ni Cedric. Maya-maya ay naisipan ni Agatha ang pinasok niyang trabaho. Oo nga pala, 4 na gabi na kaming magkatabi ng sakamang to pero wala pa rin nangyayari sa amin. Paano ba naman kasi? Palagi ko nalang idinadahilan na may regla ako. Hay naku Agatha, ano pa talagang balak mo sa buhay? Tanong ni Agatha sa kanyang sarili at saka bumuntang hininga. Hindi ba siya naiinip sa kahihintay? O baka naman hindi niya lang pinapahalata? Teka, ano nga ba talagang plano ko? Paiisahin ko na ba siya para magkaroon na siya ng anak? O habang buhay na lang ako magkukunwaring may regla ako? Pero paano ako magkakaroon ng 1,000,000 kung natatakot naman ako sa 8 inches? Siguro ito na ang tamang oras para simulan ko ang trabaho ko. Hindi na ako makapaghintay na mahawakan ng 1,000,000. Sambit ni Agatha, nakatitig pa rin siya sa mukha ng binata. Habang tumatagal ay mas lalong gumagwapo ang binata sa kanyang paningin. Dumako ang kanyang tingin sa labi ni Cedric. Tila ba nangaakit ang labi ng binata. Naramdaman naman ni Agatha ang mabilis sa pagkabog ng kanyang puso. Hindi niya may paliwanag kung anong nararamdaman niya noong mga sandaling yon. Hindi niya rin alam kung bakit gustong-gusto niyang angkinin ang labi ni Cedric. Maya-maya ay natagpuan nga niya ang kanyang sariling hinahalikan na nga niya ang labi ng binata. Namilog ang kanyang mga mata nang biglang nagising si Cedric. Agatha? Anong ginagawa mo? Gulat na tanong ni Cedric. Nalasahan pa nga niya ang laway ni Agatha. E di sinisimulan ko na yung pinasok kong trabaho, sagot ni Agatha. Ngunit sa loob-loob niya ay hindi niya talaga alam kung bakit bigla na nga lamang niyang hinalikan ng binata. Ramdam niya ang mabilis sa pagtibok ng kanyang puso, maging ang pag-iinit ng kanyang katawan. Noon lamang siya nakadama ng ganoong pakiramdam. Wala ka na bang regla? Masuyong tanong ni Cedric kay Agatha. Kahit ang totoo, alam naman talaga niyang wala na. Binibigyan niya lang talaga ng pagkakataon ng babae na maging ready dahil nire-respeto niya to. Magmula nang mas makilala nga niya si Agatha. Napailing na nga lamang si Agatha at sagot nga nito, wala na. Sumilay ang pilyong ngiti sa labi ng binata. E di pwede na tayong gumawa ng bata. Nakangising turan ni Cedric. Mabilis pa sa kidlat na inangkin niya ang labi ni Agatha at siniil ito ng halik. Naramdaman niya rin ang pag-init ng kanyang katawan. Mula sa labi ng dalaga ay tumungo ang kanyang halik sa puno ng tenga ni Agatha at pababa sa makinis na leeg nito. At manghuhubarin na nga sana niya ang damit ni Agatha nang bigla siya nitong pinigilan. Cedric, sandali! Sambit ni Agatha.
Mula sa pagkapikit ay iminulat ni Cedric ang kanyang mga mata at tinignan niya ang talaga. "Bakit?" tanong ni Cedric. Halata sa kanyang mukha na nabitin siya sa ginagawa niya. Patayin mo muna yung ilaw," bulong ni Agatha. Kaagad na sumilay sa labi ng binata ang piliyong ngiti. "Bakit naman papatayin ang ilaw? Nahihiya ka ba?" tanong niya kay Agatha. "Nahihiya kasi ako eh. Baka makita mo yung kagubatan ko. Hindi pa naman ako nakapag-shave." Nahihiyang sagot ni Agatha. Napangisi ang binata. Nakiukyutan siya sa inasta ng dalaga. "Huwag ka nang mahiya. Hindi mahalaga kung makapag-ahit ka man o wala. Ang mahalaga, makakagawa tayo ng bata." Nakangising sagot ni Cedric. Magrereklamo pa sana si Agatha nang biglang hinalikan ni Cedric ang labi nito. Hindi na nakaangal pa si Agatha. Nagustuhan niya rin naman ang ginagawa nila, kaya pinaubayan na nga lamang niya ang kanyang sarili kahit nakabukas ang ilaw. Dahan-dahang hinubad ni Cedric ang damit ni Agatha. Nakita nga niya ang magandang tanawin. Mayroon ding malaking nunal. Nang masilayan ni Cedric, kaagad niyang naalala ang kanyang childhood best friend na babae na kilala niya sa nickname na Tata. Ngunit hindi niya man lang nalaman kung ano ang tunay na pangalan nito. Si Tata ay isang badyaw girl na nakasama ni Cedric sa loob ng bahay ampunan. Ngunit ipinaghiwalay sila ng tadhana dahil biglang kinuha si Cedric ng mga magulang nito sa bahay ampunan. Kahirapan kasi ang naging dahilan kung bakit pinaampon ng kanyang mga magulang si Cedric. Tumungo ang mga ito sa labas ng Pilipinas at nagtrabaho. Ipinaampon din nila si Maureen sa dalawang mag-asawa. Lumipas ang maraming taon, nagbalik sa Pilipinas ang mga magulang ni Cedric at Maureen upang bawiin ang kanilang mga anak. Bilyonaryo na sila nang bumalik sila sa Pilipinas. Sumama si Cedric sa kanyang mga magulang at yun ang dahilan kung bakit hindi na sila muling nagkita ni Tata. Ngunit kahit malaki na si Cedric ay sariwa pa rin sa kanyang isipan ang malaking nunal sa dibdib ni Tata. Sabay kasi silang naliligo noong bata pa lamang sila at kapag naguhubad sila ng damit ay nakikita niya ang malaking nunal sa dibdib ni Tata. Naging crush ni Cedric si Tata ngunit wala na nga siyang balita tungkol dito pagkatapos siyang kunin sa bahay ampunan. Kahit binabalot si Cedric ng kuryosidad, ay ipinagpatuloy niya pa rin ang kanilang ginagawa ni Agatha. Walang kamalay-malay, si Agatha na kung saan-saan na pala lumilipad ang alaala ni Cedric. Sa tuwing tinititigan ni Cedric si Agatha, ay hindi niya mapigilan ang mabilis na pagkabog ng kanyang puso. Tila ba mayroong nakakubling malalim na kahulugan sa likod ng malakas na pagkabog ng kanyang puso. Bakit nga ba ganoon na lamang naramdaman ni Cedric? Paano kung si Tata at Agatha pala ay iisa? "Magsuot ka na ng damit at magugas," utos nga ni Cedric kay Agatha pagkatapos ang nangyari. Matagumpay niyang nasisid ang perlas ng dalaga. "Ano? Maghuhugas ako? Kailangan pa ba yun?" Inosenteng tanong ni Agatha habang kinakapanga sa kama ang kanyang damit. "Oo, kailangan talagang maghugas para maiwasan ang infeksyon," sagot ni Cedric. Napaawang ang labi ni Agatha. "Wala kasi akong alam. First time ko kasi ito eh. Eh ikaw, baka kung sino-sinong babae nang napaiyak mo sa kama." Sambit naman ni Agatha. Umiyak kasi siya noong ipinasok nga ni Cedric ang 8 inches na alaga nito na talaga namang tinakasan niya ng ilang gabi. Napangisi si Cedric dahil sa tinuran ng dalaga. Naalala niya na naman kung paano ito umiyak noong ikinaman niya. "For your information, ikaw palang kauna-unahang babaeng napaiyak ko sa kama. Malay ko bang makapaiiyak pala itong alaga kong ahas. At isa pa, wala pa naman ako naging girlfriend dahil wala sa bokabularyo ko ang mag-asawa. Anak lang ang dahilan kung bakit ginawa ko ang ginawa natin kanina. Maniwala ka naman o hindi, virgin pa ako kahapon pero ngayon, hindi na." Nakangising tura ni Cedric at saka kinindatan pa niya si Agatha. Medyo nakahinga naman ng maluwag si Agatha doon. Hindi niya alam kung bakit. "Makapaghugas na nga lang," sambit ni Agatha. Masaya ito
na ito rin pala ang una ni Cedric. Nagsuot na nga siya ng damit habang namumula at kinikilig. Pagkatapos nun paika-ika nga siyang naglakad, palabas sa kwarto ng binata. Iba talaga ang kamandag ng 8 inches kong ahas. Nakangising sambit ni Cedric habang pinagmamastan niya si Agatha. Hirap na hirap itong maglakad. Makalipas ng ilang minuto, nakabalik na rin si Agatha. Pasimpleng tinitigan ni Cedric ang mukha ng dalaga nang muli itong humiga sa kama. Naalala niya na naman ang malaking nunal sa dibdib nito. Gusto niyang tanungin si Agatha ngunit nagdadalawang isip siya. Sinubukan niyang matulog ngunit hindi pa rin maalis-alis sa kanyang isip ang labis na kuryosidad. Bumuntong hininga siya at sinimulan na nga niya ang pagtanong sa dalaga. Agatha, dati ka bang nakatira sa bayampunan? Curious nga ang tanong ni Cedric. Tinignan siya ng dalaga at kapagkuhan ay sumagot. Bata pa lamang ako nang inilagay nila ako sa bayampunan. Ba't mo natanong? Curious na sagot din ni Agatha. Wala lang, may gusto lang ako malaman. Oo nga pala, kamusta na ang bayampunan na yon? Tanong ni Cedric. Wala na akong balita ron eh. Nagkaroon kasi ng malakas na bagyo at binaha ang bayampunan. Kasama ako sa mga batang tinangay ng baha. Mabuti na lang, nakaligtas ako. Kaya yun, naging palaboy ako sa kalye. Lumaki ako sa panlilimos at pagbebenta ng mga basura. Salaysay ni Agatha. Nalungkot si Cedric sa kanyang narinig. Nalulungkot siya nang malaman ang nangyari sa bayampunan. Pwede ko bang malaman kung anong palayaw mo? Tanong ni Cedric sa dalaga. Malakas ang kutob niya na si Tata at Agatha ay iisa. Bakit naman pati palayaw ko aalamin mo? Nagtatakang tanong ni Agatha. Masama bang alamin kung anong nickname mo? Saka, mas okay nang malaman ko para yun na ang itatawag ko sa'yo. Sagot ni Cedric. Palusot niya lamang yon upang kumpirmahin kung tama ba ang kanyang hinala. Tata ang palayaw ko. Sagot nga ni Agatha. Namilog ang mga mata ni Cedric pagkatapos niyang marinig ang sagot ni Agatha. So tama nga ang hinala ko. Sambit ni Cedric na naging dahilan ng pagtataka ni Agatha. Anong hinalang pinagsasasabi mo? Tanong ng dalaga. Tama ang hinala ko, natatanga ang palayaw mo. Huling tanong, kilala mo ba si Makulit? Muling tanong ni Cedric. Mas lalong nagtaka si Agatha dahil sa panghuling tanong ng binata. Oo, kilalang kilala ko siya. Hindi ko makalilimutan ang batang yun dahil sa kakulitan niya. Isa siya sa mga kasama ko sa bayampunan at sobrang close kaming dalawa. Inaasar niya pa nga ako na malaki raw ang nunal ko sa dibdib eh. Naku, ang sarap talagang wrestlingin. Kaso nga lang, bigla siyang kinuha ng mga magulang niya sa bayampunan. Alam mo Cedric, sobrang nalungkot talaga ako nang umalis si Makulit sa bayampunan. Wala na akong kasabay maligo. Wala nang nangasar sa akin. Crush na crush ko pa naman siya, pero hindi na kami muling nagkita pa. Malungkot na wika ni Agatha. Napahawak si Cedric sa kanyang bibig. Bumibilis na naman ang tibok ng kanyang puso. Pilit niyang kinakalma ang kanyang sarili. Sa tingin mo, naaalala ka pa ba ni Makulit? Tanong niya kay Agatha. Akala ko, panghuling tanong mo na yun kanina, pero hindi pa pala. Pero sige na lang, sasagutin ko na lang. Sa palagay ko, malabong naaalala pa ako ng taong yun. Siguro, may asawa na siya. Samantalang ako, namimiss ko pa rin siya sa tuwing naaalala kong nakaraan namin sa bayampunan. Malungkot na sagot ni Agatha. Parang maiiyak pa ang dalaga habang nagkukwento. Paano kapag sinabi ko na ako at si Makulit ay iisa? Tanong ni Cedric sa dalaga. Kumunot ang noo ni Agatha sa kanyang narinig. Anong sinasabi mo? Iisa lang kayo ni Makulit? Tanong niya sa binata. Oo, iisa lang kami. Ang totoo. Kaya ako nagtanong sa'yo kung anong palayaw mo dahil nagulat ako nang makita ko kanina ang malaking nunal sa dibdib mo. Kagad kong naalala si Tata, ang babaeng kaibigan ko noon sa bayampunan. At base sa kwento mo, nakumpirma ko na ikaw nga talaga si Tata at ako ang tinutukoy mo na batang Makulit na laging naaasar sa'yo. Pero wawa, crush mo pala ako, sabi ni Cedric kay Agatha. Labis na ikinagulat ng dalaga ang sinabi nito. Inaasar pa siya ni Cedric na crush daw siya ni Agatha.
Bakit ba hindi mo sinabing ikaw pala ang batang yon? Ayan, nalaman mo tuloy na crush kita. Sambit ni Agatha at kinurot niya ang braso ni Cedric. Huwag ka nang mahiya. Ang totoo, crush din naman kita. Mula nang maghiwalay tayo sa bahay ampunan. Hindi ka na nawala sa isip ko, kahit ngayong malaki na ako. Kung bakit hindi pa rin ako nakapag-asawa? Alam mo kung bakit? Dahil simula nung bata ko, ikaw na ang pinangarap ko na maging asawa ko. I love you, my badyaw girl. Sambit ni Cedric kay Agatha. Parang naestatwa ang dalaga sa kinahihigaan niya. Hindi niya alam kung kikiligin ba siya o matatakot sa narinig niya. Paano kung pinaglalaroan lamang pala siya ng binata? Huwag mo nga akong niloloko riyan, Cedric. Anong I love you? Pinagsasasabi mo. Malabong mamahalin mo ko dahil isang badyaw lang ako, no? Sagot naman ni Agatha at saka inirapan niya ang binata. Hindi ako nagbibiro, Agatha. Kay tagal na panahon kitang hinanap. Kay tagal na panahon kong hinintay na muling mag-cross ang ating mga landas. Ngayong nandito ka na sa tabi ko, hindi ko nasasayangin ang pagkakataong to. Hindi ko nagawang aminin sa iyo noon sa bahay ampunan na gusto kita dahil mga bata pa tayo. Pero ngayong marunong na tayong gumawa ng bata, buong puso kong inaamin sa iyo na ikaw lang ang gusto ko, Agatha. Ikaw lang at wala nang iba pa. Wika ni Cedric sa dalaga, ngunit ayaw talagang maniwala ni Agatha. Pakiramdam niya ay pinaglalaroan lamang siya ni Cedric dahil isa siyang badyaw. Para kay Agatha malabong may magkakagusto sa isang kagaya niyang badyaw. Maghanap ka ng pwede mong bulahin. Wag ako, singhal ni Agatha sa binata at saka inagaw niya pa ang kumot. Dahil sa sobrang pagod nakatulog siya kaagad. Nakangiting pinagmasta ni Cedric ang maamong muka ng dalaga. Parang kailan lang, hinahanap pa kita. Pero ngayon, katabi na kita. Hindi ako papayag na muli tayong magkalayo. Akin ka lang, Agatha. Sambit ni Cedric. At nilaro-laro niya pa ang buhok ng dalaga. Maya-maya ay nakatulog na nga rin si Cedric. Kinaumagahan ay natagpuan na lamang nila ang kanilang mga sarili na nakayakap sa isa't isa. Kaagad ding naikwento ni Cedric kay Maureen na si Agatha ang childhood best friend niya sa bahay ampunan. Mabuti naman at muli kayong nagkita. Siguro kayo talagang itinadhana sa isa't isa, sabi ni Maureen kay Cedric. Nasa hapagkainan sila nung mga sandaling yon. Naroon din sina Agatha at Erica. Ganadong-ganado ang mga ito habang nilalantakan ng masasarap na mga pagkain. Naniniwala ka ba sa destiny, Ate Maureen? Tanong ni Cedric sa kanyang ate. Napakunot noo ito. Oo naman, naniniwala talaga ako sa destiny. Sabi nga nila, kapag kayo talaga ang para sa isa't isa, kahit maghiwalay pa kayo ng landas, hahanap at hahanap pa rin ang paraan ng tadhana upang muling pagtagpuin ang inyong mga landas. Kagaya ni na Agatha, nagkahiwalay kayo, pero heto kayo ngayon. Magkasama na naman kayong muli. Ibig sabihin, muli kayong pinagtagpo ng tadhana. Nakangiting sagot ni Maureen kay Cedric. Pagkatapos noon ay nagtinginan sila sa isa't isa. Nasinabayan naman ang mabilis na pagkabog ng kanilang puso. Kinilig naman sina Maureen at Erica sa dalawa. Ay, excited na ako sa kasal niyo! Pangaasar ni Erica sa dalawa at nagtawanan sila sa harap ng mesa. Lumipas ang 2 buwan, nalaman ni Agatha na buntis siya. Sinamahan kasi siya ni Maureen sa pagpapacheck up. Walang mapagsidla ng tuwang kanyang naramdaman dahil makakamit na niya ang inaasam-asam niyang 1 milyon. Dahil may paggagamitan din naman itong maganda. Kanyang pamilya. Congratulations, Agatha! Magiging mommy ka na! Bati ni Maureen sa kanya. Pangiti-ngiti lamang si Agatha at saka pumasok na nga siya sa kwarto ni Cedric. Kaagad niyang ipinaalam sa binata na nagbunga ang kanilang ginawa. Talaga ba? Magiging tatay na ako? Hindi makapaniwalang tanong ni Cedric nang marinig niya ang balita ni Agatha. Oo nga, buntis ako. Sagot ni Agatha. Yes, tatay na ako! Magkakaroon na ako ng anak! Sigaw ni Cedric at tumalon-talon pa nga sa loob ng kanyang kwarto. Tuwang-tuwa siya dahil sa wakas ay matutupad na ang kanyang pangarap. Ang pangarap na magkaroon ng supling. Masaya ka rin ba, Agatha? Dahil magkakaanak na tayo? Tanong ni Cedric. Oo, masaya ako kasi
Malapit na akong magkaroon ng 1,000,000. Sagot ni Agatha. Kaagad na napawi ang ngiti sa labi ni Cedric. Nalungkot siya sa kanyang narinig. Akala niya kasi natutuwa si Agatha dahil magkakaroon na nga sila ng anak. Ngunit pera pala ang pinakadahilan kung bakit siya masaya. Pero na-misunderstood nga lamang niya ito. Ang totoo niyan, masayang-masaya talaga si Agatha na magkakaanak na sila ni Cedric. Pangalawa lamang ang pera na pwede niyang maitulong sa pamilya. Nagtanong nga si Cedric, Agatha, may bala ka ba nga umalis sa mansyon pagkatapos mong manganak? Malungkot na tanong nito. Oo naman, di ba yan naman ang napag-usapan natin? Na kapag nagkaanak na ako, ibibigay mo na ang napagkasunduan natin at pwede na akong umalis sa mansyong to. Sagot ni Agatha. Oo nga. Yun nga ang napagkasunduan natin noon. Pero ayaw mo bang manatili na lamang dito sa mansyon kasama ang magiging anak natin? Tanong pa nga ni Cedric. Halata sa tono ng kanyang boses. At maging sa ekspresyon ng kanyang mukha na ayaw niyang umalis si Agatha sa mansyon. Cedric, ang usapan ay usapan. Sa isip-isip naman ito, di sana sabihin mo na pati ina ay kailangan hindi lang ang anak. Matari na sagot ni Agatha sa isip. Agatha naman, okay lang ba sa'yo na walang inang magiging anak natin? Akala ko noon, anak lang ang kailangan ko. Pero ngayon, lalo na nung makilala kita. At malaman kong ikaw si Tata. Kailangan din kita. Hindi ko lang yan basta-basta naisip. Naramdaman ko pa. Kaya wag ka na lang umalis. Pagsusumamo ni Cedric. Naramdaman niya ring hulog na nga ang kanyang puso kay Agatha. At yun ang isa sa mga dahilan kung bakit natatakot siyang umalis ito ng mansyon pagkatapos na maisilang ang kanilang anak. Kaya lang hindi nito direktang masabi na gusto o mahal na niya ito. Bahala ka nga Cedric, basta ako, sisingilin kita ng 1,000,000 kapag nanganak na ako. Gusto ko kasing bumili ng sariling bahay, lupa at sasakyan. Sambit ni Agatha. Napakamot na lamang si Cedric sa kanyang ulo. Patid niya naman na kahit anong pagmamakaawa ang gawin niya, hindi niya pa rin mapipilit si Agatha sa kung ano ang nais nito. Lumipas ang maraming araw, nag-isip si Cedric ng magandang taktika upang tuluyan niyang makuha ang puso ni Agatha. Kailangang mahalin niya ako para hindi na siya umalis. Bulong ni Cedric habang hawak-hawak niya ang isang bouquet ng mamahaling bulaklak at isang box ng tsokolate. Pumasok na nga siya sa loob ng kanyang kwarto at natagpuan niya si Agatha na nanonood ng TV. Flowers for you, Agatha. Sambit ni Cedric habang inaabot niya kay Agatha ang bulaklak. Namangha ito dahil sa ginawa niya. Wow, bulaklak! Para sa akin ba yan? Tanong ni Agatha habang nakatingin siya sa magandang bulaklak. Oo, binili ko to sa flower shop para sa'yo. Nakangiting sagot ni Cedric. Mabilis nga na tinanggap ni Agatha ang bulaklak. Ngayon ko lang naranasang mabigyan ng bulaklak. Mula bata pa ako, pangarap ko talagang mabigyan ng bulaklak ng isang gwapong lalaki habang kinakantahan. Maraming salamat talaga sa bulaklak mo ha, Cedric. Masayang sambit ni Agatha habang yakap-yakap niya ang bulaklak. Hindi lang yan, mayroon pa akong piniling tsokolate para sa'yo. O heto, para sa'yo ang lahat ng to. Wika ni Cedric at saka iniabot niya kay Agatha ang isang box ng tsokolate. Kuminang ang mga mata ni Agatha nang makita niyang isang malaking box ng tsokolate. Wow, grabe! Ang dami naman ito! Ngayon lang ako nakatanggap ng ganito Natutuwang sambit nga ni Agatha. Sumilay ang matamis ng ngiti sa labi ni Cedric. Masaya siya dahil nagtagumpay siya. Napasayahin si Agatha. Maya-maya ay kinuha niya sa music room ang kanyang gitara at saka humarap na nga siya kay Agatha. Kinantahan niya si Agatha habang siya'y naggigitara. Ang ganda naman ng boses mo, Cedric. Bakit hindi mo sinabing mga awit ka pala? Sambit ni Agatha. Pakiramdam niya ay siya na ang pinakamaswerteng babae sa balat ng lupa. Sa paglipas ng maraming araw ay mas lalong naging sweet si Cedric kay Agatha. Palagi na nga lang niyang binibigyan si Agatha ng bulaklak at kinakantahan. Kinikilig si Agatha sa tuwing naririnig niya ang boses ni Cedric. Sinasama rin siya ni Cedric sa mga gala nito. Dinadala niya si Agatha sa mall, sa beach,
at maging sa mamahaling restaurant, binilhan niya ang dalaga ng mga kagamitan nito, kaya naman ay laking pasasalamat ni Agatha dahil sa kabaitan at effort ni Cedric. Si Cedric din ang nag-aalaga kay Agatha, lalo na't buntis ito. Hindi niya hinahayaan si Agatha na mahirapan. Ipinaramdam niya kay Agatha ang tunay na pag-alaga at pagmamahal. Makalipas ang 9 na buwan, isinilang na nga ni Agatha ang kanilang anak. Walang mapagsidlan ng tuwa na nararamdaman ni Cedric dahil nasalayan na nga niya sa unang pagkakataon ng kanyang lahi. Lalaki ang kanilang anak. Habang buhat-buhat ni Cedric ang kanilang, bigla siyang nalungkot. Tinignan niya si Agatha na katatapos lamang manganak. Agatha, ngayong naisilang mo na ang ating anak. Aalis ka na ba? Iiwan mo na ba kami ni baby? Malungkot na tanong ni Cedric. Tinitigan ni Agatha ang kanilang gwapong anak. Umiiyak pa ito habang buhat-buhat ni Cedric. Nang marinig ni Agatha ang iyak ng kanyang anak, parang kinukurot ang kanyang puso sa tuwing naiisip niyang iiwan niya ito. Ayoko, Cedric. Ayokong iwanan ng ating anak. Gusto kong alagaan siya hanggang sa paglaki niya. Ayokong matulad sa akin ang anak ko na walang kinikilalang mga magulang. Sabi ni Agatha kay Cedric. Labis na natuwa si Cedric sa tinura ni Agatha. Hindi niya akalaing magbabago ang isip nito. Talaga ba, Agatha? Hindi ka na mawawala sa tabi namin ni baby? Tanong ni Cedric. Oo, hindi ako aalis sa tabi ninyo. Handa na akong maging ina para sa ating anak. Mahal na mahal ko kayong dalawa. Sambit nga ni Agatha at saka ngumiti. Mahal na mahal ko rin kayong dalawa ni baby. Handa na rin akong maging ama para sa anak natin. Lalaking lalaki ako noong gabing ikinama ko ang kanyang magandang ina. Kaya magpapakalalaki rin ako para sa anak ko. Sagot ni Cedric at saka dinampian siya ng halik. Pati na rin ang kanilang baby boy. Oo nga pala, Agatha. Pagka-uwi sa bahay, ibibigay ko na sa'yo ang 1,000,000. Wika ni Cedric. Pero umiling lang si Agatha pagkatapos ngumiti. Nako, hindi na kailangan. Huwag mo na akong bayaran. Sagot naman ni Agatha. Pero di ba sabi mo pangarap mong magkaroon ng 1,000,000? Tanong ni Cedric. Oo, dati gustong-gusto kong magkaroon ng 1,000,000. Akala ko kasi, sa pera ko mahahanap ang tunay na kaligayahan. Pero ngayong nagkaanak na tayo, wala nang saysay para sa akin ng malaking pera. Pwede ko namang tulungan ang pamilya ko sa pamamagitan ng pagsusumikap. Dahil ikaw at si baby ay higit pa sa 1,000,000. Sobrang saya ko dahil hindi ko inakalang isa rin pala ako sa mga mapalad na babaeng makabubuo ng isang pamilya. Natutuwang sambit ni Agatha habang lumuluha. Damang-dama niya sa loob ng kanyang puso ang pagmamahal at tunay na kaligayahan. Maraming salamat dahil binigyan mo ko ng gwapong anak. Mahal na mahal kita, my beautiful badyaw girl. Sambit ni Cedric. Mahal na mahal din kita, Cedric. Tugon naman ni Agatha. Inilagay ni Cedric ang kanilang anak sa tabi ni Agatha at kasunod noon ay niyakap nila ang isa't isa. Nag-umapaw ang tuwa sa loob ng kanilang puso. Hindi nila inakalang silang dalawa pala ang magsisilbing alas upang makaubuo ng isang pamilya. Lumipas ang ilang buwan, pinakasalan ni Cedric si Agatha at mas lalo pa nilang minahal ang isa't isa. Bunga ng kanilang pagmamahalan, nakabuo sila ng marami pang supling hanggang sa umabot nga ng 5. Nang umuwi ang mga magulang ni Cedric mula sa Singapore, masayang-masaya ang mga ito dahil nagkaroon na nga sila ng apo. Talaga nga namang hindi natin mahuhulaan kung ano ang ating kapalaran. Kaya naman huwag tayong mawawalan ng pag-asa. Palagi nating pakatandaan na hanggat patuloy na sumisikat ang araw, mayroon pa tayong pag-asang matatanaw. Huwag mong iisiping malas ang iyong buhay dahil baka pagising mo isang umaga, kusa kang hahagkan ng swerte. Kagaya na lamang ng kapalaran ni Agatha, from badyaw girl to billionaire's wife. Sana mahanap niyo rin ang taong magiging kapares ng inyong puso at naway mapasakamay kayo ng magandang kapalaran. At dito na nga nagtatapos ang kwentong pagmamahalan ni Agatha at Cedric. Maraming salamat po sa lahat ng mga walang sawang sumusubaybay at shoutout po sa mga sumusunod. Augustus Rafanan,
Ning Rafanan, Nesbeth Hanaban, Kuya Ato, Fe Navares, Erlinda Gabriel, Susan Upaga, Curly, Ann Tanaka, Elsa Galamgam, Nancy Palanog, Dalia, Kid, Teresa Bulie, Mary Jane, Aliwanag, Jomar Olaes, Ellen Fortuno, Neva Fajardo, at shoutout na rin po sa lahat ng mga walang sawang sumusubaybay. Maraming salamat po. At muli, ito ang Cat Amazing Stories PH. Thanks for listening and God bless everyone.